Tara, kilalanin natin ang pangbihirang kwento ng buhay ni Narciso Olalo, isang paglalakbay na nagsimula sa matinding kahirapan, dumaan sa isang malaking espiritual na pagbabago, at humantong sa isang misyon na ayon mismo sa kanya ay galing sa may kapal. Okay, so paano natin ito tatalakayan? Uumpisahan natin sa kanyang paglalakbay, mula sa kahirapan patungo sa pagkakaroon ng layunin. Pagkatapos, sisilipin natin kung paano siya hinubog ng mga pagsubok, yung mismong sandali nang sagutin niya ang isang banal na tawag, at syempre, yung kakaibang misyon na kasunod nito. Para lubos nating maunawaan ang kanyang kwento, kailangan talaga nating makita kung saan siya nanggaling para malaman natin kung gaano nakalayo ang kanyang narating. Isipin nyo, ang buhay niya nag-umpisa sa Camiguin, lumaki sa Bohol, nag-aral sa Cagayan de Oro, nagtrabaho sa Maynila, at ngayon, nasa Sydney, Australia na. Grabe no, mula sa isang simpleng probinsya sa Pilipinas, nakarating siya sa ibang bansa. Isang paglakbay na talagang humubog sa kanyang pagkapao. At yung pundasyon ng pagkatao niya? Well, masasabi nating hinubog talaga to ng matinding kahirapan. Isang pagsubok na hindi lang para sa kanya, kundi para sa buong pamilya niya. 7 taong gulang. Sa edad na 7, si Narciso kailangan na niyang magtrabaho para lang makatulong na may maihain sa mesa para sa 8 niyang kapamilya. Grabe. At madalas, ito raw yung eksaktong sinasabi niya sa teacher niya. Mag-a-absent siya para magpaaraw, para magtrabaho sa bukid. Dahil kung hindi, wala silang kakainin. Ganun kasimple, ganun kabigat. Pero alam nyo kung ano yung talagang kahanga-hanga rito? Sa kabila ng matinding gutom, na ang kinakain lang nila ay malabnaw na lugaw o malunggay na may asin, kailanman hindi nila pinasok sa isip na magnakaw mula sa taniman ng kanilang mga kapitbahay. Yun ang integridad. At ito yung patunay, di ba? Na kahit sa gitna ng lahat ng hirap, kitang-kita pa rin yung kabutihan ng puso niya. Sa katunayan, sa school, yan yung mga parangal na natatanggap niya. Most behave at most helpful. Okay? At itong pundasyon na to, itong character na binuo ng kahirapan, napakahalaga niyan. Dahil dito na tayo papunta sa pinakamalaking pagbabago, yung turning point sa buhay niya. Bago pa man yung official na calling sa kanya, may kakaiba na siyang ginagawa. Pumupunta siya sa mga beer house, pero hindi para uminom. Nandun siya para kausapin yung mga babae. Sabi mga raw ng ilan sa kanila, para daw siyang pastor. At tapos, dumating yung Oktubre 2010. Dito niya naranasan ang isang malinaw at detalyadong espiritual na paglalakbay na babago sa lahat. Mula sa paglalakbay kasama ang isang kamukha, sa pagkikita nila ni Jesus Cristo, hanggang sa pagpili kung tatalon ba siya o hindi, at sa huli, sa pagtanggap niya ng tinatawag na power of mind. So, linawin natin to ha. Ayon sa kwento niya, ang opisyal na titulo na ibinigay sa kanya ay hindi propeta o mensahero. Sa halip, isa siyang calling, isang instrumento na direktang tinatawagan ng Diyos kapag may partikular na mensahe o misyon. At itong banal na tawag na to, may direkta palang koneksyon sa lahat ng natutunan niya sa buhay, sa lahat ng paghihirap at pagsisikap niya. Sa salasay niya, ito raw mismo ang sinabi sa kanya ng Diyos, na ang tamang pamumuhay ay tulad ng sa kanya. At tinawag siyang Jack of all trades, isang huwaran ng pagsisikap at pagiging self-sufficient. At tingnan nyo naman to, hindi biro yung mga kaya niyang gawin, mangingisda, karpintero, tiler, pintor, nagkukumpuni ng relo at electronics, marunong magluto, gumawa ng bangka, manahi, at maging hairstylist, halos lahat na. At napaka-importante nitong lavat. Kasi ang kakayahan niyang ito na tustusan ng sarili niya ang nagtitiyak na ang kanyang espiritual na gawain, yung kanyang ministeryo ay mananatiling libre. Hindi niya kailangang humingi ng pera kanino man. So sa huli, ito raw ang misyon na ibinigay sa kanya. Magpagaling at mangaral, siya ang instrumento pero may mas mataas na kapangyarihan na gumagawa ng himala. Sabi nga, ako ang nagpapagaling pero ikaw ang naggagamot. Ang buong paglalakbay ni Narciso Olalo, mula sa pagiging isang batang halos walang makain, hanggang sa maging isang taong may banal na misyon, ay nagiiwan sa atin lahat ng isang malalim na tanong. Para sa atin, ano nga ba ang kailangan para ang isang buhay na puno ng pagsubok ay maging isang buhay na may mas malaking layunin?